So aminado kami na may problema. Ang question, sino ba ang gumawa ng problemang yun? Sino ang nagsimula ng problemang yun? Di ba, we try to address the problem, pero yung pinagsimula ng problema, hindi naman ang galing sa amin. Okay. At ko na sila ilang beses, huwag niyong gawin yan. So ang gumagawa ng mga kwentong ito, yung mga hindi nila masagot, bakit ba nila tinuloy yung impeachment? Ano yun hindi naman talaga dapat nag-impeachment. Diba? Isipin mo huling araw namin sa Congress, mag-i-impeach ka. Bakit? Tanungin mo sila, ano bang reason bakit tinuloy yung impeachment? Nag-interview naman kayo ng mga pumima sa impeachment. Ano sinasabi nila? Napilitan sila, di ba? Kong, sa Cebu, Ano bang ginawa na dun sa impeachment? Di ba? Nagsalita na yung mga in-interview na napilitan lang po kami mapumima sa impeachment kasi po iipitin yung pondo namin. So, ibig sabihin, may clamor ba yun? Kusang loob ba yun? Nako, yan ang nga ba sinasabi natin, nagkakalaglagan na. Sinisisi ko kasi nung mga congressman, itong si Toby Chanco, kung bakit natalo yung mga kandidato nila dyan sa alyansa ng mga mambubudol. Simple lang naman ho kasi yan. Dito ho natin makikita na ang leadership skill nitong si Marcos Jr. talagang napakapansipikado. Kung tawagin ho yan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, weak leader. Tignan nyo naman ho yan mga kababayan, sa mismong circle ho nila ngayon, yung mga congressman, yung mga campaign manager, yung mga senatorial candidate, sila na ho, nagsasagpakan na ngayong mga panahon na to. At dito rin ho sa video na to, mamaya ho, pasadahan natin yung nangyaring press con ng mga senador natin na hindi pinalad dahil nadaya dito sa nagdaang 2025 senatorial election. Papakinggan ho natin itong si Atty. Vic Rodriguez, itong si Atty. Raul Lambino, itong si Atty. Jimmy Bondoc, kung ano ba ang dahilan ng kanilang paglabas sa media. Mamaya sabay-sabay ho nating malalaman yan. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. At hindi ho natin pwedeng kalimutan mag-mega love shoutout dito sa video na to kasi medyo natatambakan na naman ho tayo mga kababayan. Eto mga kababayan, mag-mega love shoutout ho muna tayo dahil baka matambakan na naman ho tayo. Eto ho. Mega love shoutout dito kay Sir Herbiscal. Sir, maraming salamat Mega love shoutout. Palakpakan ho natin etong si Sir Herbiscal. At mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Joanna. Ma'am Joanna, maraming salamat Maraming salamat. Mega love shoutout. Mabuhay ho kayo. Mega love shoutout din ho dito kay Wesley Grace Sintani. Maraming salamat, mega love shoutout. Ayun na nga mga kababayan. Maraming salamat sa mga kababayan natin, talagang napakatindi kong sumuporta sa mga ginagawa nating video dito sa PH Update. Mabuhay ho kayong lahat. Maraming salamat. Again, hindi ho natin ipinapakita yan para ma-encourage yung mga kasama natin, mga kababayan natin na magpakulay dyan sa comment section. May kulay o walang kulay, isang like at isang subscribe lang, masaya na ho tayo dyan. Hindi ho required dyan dito pinapakita natin para i-appreciate lang ho yung extra effort na ginagawa. Kasi ipindot-pindot pa yun yung pagpapakulay na yun, di ba? Hindi naman ba, lalagay mo pa ganito, pipindot mo pa, lalagay mo pa kung magkano. Effort ho talaga. Pero kahit wala ho yan, maraming salamat sa mga kababayan nating napakatindi kong sumuporta sa ating mga ginagawang video dito sa PH Update. Rekta ho tayo dito kay Toby Tiangco. Pakinggan ho natin kung ano yung mga iniiyak nitong mama na to. Simple lang. Kung ako sa iyo, Toby Tiangco, lumikom ka na ng mga kasama mo dyan sa House of Representatives at dispatchahin nyo na yung mga dapat dispatchahin dyan. Ito, pakinggan ho natin itong mga kababayan. Against VP Sara, which hindi ako pabor. Liliwanagin ko, hindi ako pumirma po. Teka lang, ulitin natin. Ito. Ang sagot ko dyan is nagsimula naman lahat yan nung impeachment, di ba? Nako. Dahil October pa lang, nung nag-filing pa lang, alam na natin kung sino mga kandidato, di ba? So noon pa lang, tatakbo na kami ng surveys. October, November, December, January, February. So every month may survey tayo. So nakita natin na right after final yung impeachment against VP Sara, which hindi ako pabor. Liliwanagin ko, hindi ako pumirma po dyan dahil hindi ako pabor doon sa impeachment. Nakita Ano? Hindi ka pabor? Leader ng campaign manager ng alyansa ng mga manggagamit at mambubudol? Hindi pabor sa impeachment ni VP Sara? Ano? Toby Tiangco, hindi pabor. Naku, breaking news yan mga kababayan. Mismong si Toby Tiangco, hindi ho pabor dyan sa impeachment na yan. Itong si Vice President Sara Duterte. Mismong
campaign manager ng alyansa ng mga mambubudol. 'Di ba? Ganyan nung sila sa loob. Yan diyan nakikita ng ating mga kababayan kung gaano ka-weak itong si Marcos Jr. Kay Tatay Digong, hindi po pwedeng ganyan. Hindi pwedeng ganyan eh. Para mga walang yagbols to mga to eh. Tipong tapos na, talo na kayo. Huwag na kayo magsisihan. Lalo lang lumalabas sa mga kahinaan nyo sa social media. Lalo, imbis na sa 2028, kahit papaano, meron pa kayong mabudol. Pero sigurado, kung wala kayong nabudol ngayong 2025, sa bagay, wala na nga rin pala sa politika itong mga itong mga loyalista nga at ang mga talyanista, wala na yan. Kumbaga, yung sinamahan kayo ng mga Duterte at nung nanalo kayo, dinispatcha nyo yung mga Duterte, pero hindi nyo pa rin madispatcha hanggang ngayong mga panahon na to. Kayo ang nadispatcha, ngayon yung mga sinamahan yung makakaliwa at mga pinklawan at mga dilawan, maiitsipwera kayo dyan. Ngayon, kanino na ang focus? Kung sakaling ma-impeach si VP Sara, sino magbebenepisyo? Anak ng tokwa, miscalculated yan. Hindi nila natansya ng maigi kung anong magiging outcome nitong ginagawa ng mga to, na mga kabangagan dyan sa House of Representatives. Sige, tanungin ko kayo ngayon mga kababayan. Kung sakaling ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte, sino ang makikinabang? Mga talyanista? Mga loyalista o yung mga dilawan na tatayong prosecutor dyan sa impeachment na yan, na sila ang magpapabida at magpapabibo. Again ulitin natin, yung mga tatayo na prosecutor dyan sa impeachment ni VP Sara, mga kung tawagin yan, yan yung mga main man, yan yung mga leading man, yan yung mga best actor dyan sa mga partido na yan, dyan sa mga dilawan, dyan sa Pinglawan, si Leila de Lima, si Chel Jokno. Yan yung mga pinapatakbo nilang mga pagkasenador. Ngayon, sa administrasyon, yung mga datihang congressman, kagaya nitong si Roch Gutierrez, kagaya nitong si Jinky Luistro, wala naman huyang mga yan. Hindi naman sila magbebenepisyo kasi hindi naman sila nagnanasa na mataas na pwesto sa pamahalaan sa mga susunod na panahon. At hindi mananalo yung mga yan. Si Jinky tatakbo ng senador. Hindi Kumbaga, nakapasubo na sila dyan. Yan ang binigay na task sa kanila nitong si Tambaluslos. Kaya yun ang gagawin nila. Pero talaga, ang makikinabang sa lahat ng kabalbalan na to, walang iba kundi yung mga Pinklawan at mga dilawan. Sa bagay, pagdating naman nga naman sa Bardagulan, kung atin titignan talaga, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, dahil nasaksihan natin yan, yung mga Pinoy Ako Vlog, yung mga yan, kahit pa paano, meron pang, kumbaga, nakikipag-argumento pa yung tipong pagka nagkakaroon na sagutan sa social media, kahit pa paano talagang meron bang sapakan na nangyayari. Pero dito wala mga kababayan Yung mga loyalista at mga ensaymada, kahit mali na pinagtatanggol pa nila, kaya yung mga argumento nila puro sabaw-sabaw. Na nag-solidify yung Mindanao. Meron na silang pinaglalaban na cause ngayon. May dahilan kung bakit solid dapat ang boto nila doon sa mga kandidato nila. Okay? So nagkaroon ng solid vote. Instead na kung wala impeachment, pipiliin nila, ito gusto ko to sa kabila, gusto ko to dito. Di ba normally ganyan naman talaga yung mga tao, hindi naman sila nagboboto ng solid Hindi naman sila nagboboto ng solid ticket. Pinipili nila kung sino-sino gusto nila. Pero makikita natin doon na talagang nag-solidify. Nag-solidify talaga. Kaya nga kung makikita nyo, inaamin. Sa tingin ko, itong si Toby Chanko, uling pagiging manager ko na to, di ba? Sa tingin ko, ayaw na mag-manager. Uli na yan, brad, Huwag ka na uulit. At ngayon ko lang sasabihin, siyempre, yung kampanya, hindi ko naman pwede sabihin to, na isa lang yung naging rally namin doon sa Mindanao. Because, mahihirapan kami mangumbinsi ng tao doon sa Mindanao. Kaya kung meron ka 90 days, bakit ka yung sagot ko dyan is nagsimula naman lahat yan nung impeachment, di ba? Dahil October pa lang, nung nag-filing pa lang, alam na natin kung sino mga kandidato, di ba? So noon pa lang, tatakbo na kami ng surveys. October, November, December, January, February. So every month may survey tayo. So nakita natin na right after final yung impeachment against VP Sara, which hindi ako pabor. Liliwanagin ko, hindi ako pumirma po dyan dahil hindi ako pabor doon sa impeachment. Ay, umulit na pala. Umulit na. Sorry. Nawala sa focus. Umulit na, sorry naman. Dito na ho tayo mga kababayan. Ika nga,
rekta ho tayo sa main event, ika nga, dito sa naging interview. Hindi, ano muna natin itong ano na to, itong post na to galing sa Manila Bulletin. Ano ho ba nga nakasulat dito sa post na to? Ito. Manila Bulletin. Kulang ho kasi yan eh. Teka lang, hanapin natin yung kompleto. Ako, itong si Jude Asidre, nag-iingay na siya. Ito ho, Navotas City Lone District Rep Toby Chanco has blamed the impeachment case against Vice President Sara Duterte as reason for the administration's Senate bets subpar performance in the May 12 election, particularly in Mindanao. Ano yan? Hindi lang yung impeachment ni VP. Bago impeachment ni VP, bago pa yan, hindi lang yung impeachment talaga ni VP, yung pag-kidnap ng administrasyon na to kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun talaga ang breaking point. Yung kay VP Sara, okay, nagalit yung mga taga Mindanao, nagalit yung mga Cebuano, yung mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao. Nagalit sila dyan. Pero napuno sila noong kumbaga sumobra na itong administrasyon na to. Si VP dito, nai-impeach. Tatay Digong kinidnap ng administrasyon, pinadala sa The Hague, Netherlands. Yung mga ganong klaseng panggigipit, hindi ho nakakapugi kay Marcos Jr. At ngayon naman, yung kay Harry Roque, yung ginagawa ho nilang paggipit sa kanya, hindi rin ho nakakapugi, hindi rin nakakabango yun. Ano yan, kumbaga, band-aid solution yan sa mga isyong kinaharap ng ating bansa. Kumbaga, diversionary tactics. Pero wala hong magiging epekto yan sa approval o trust rating nitong si Marcos Jr. Hindi natin maintindihan kung anong iniisip ng administrasyon na to. Dahil yung mga ginagawa nila na yan, kagaya kay Spoksari, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kay VP Sara, hindi ho makakapagpabango sa kanila sa sambayan ng Pilipino. Kaya kung sino man ang nagpapayo dito kay Marcos Jr., galing-galingan mo pa ang pagpapayo sa kanya. Ganyan ho talaga ang buhay, ika nga. Nung pagpasok ng dalawang itong alliance, itong unity team na to, akala natin talagang yun na yun di ba? Excited na sambayan ng Pilipino, ang madlang Pilipino, bigla-bigla magkakaganito lang ho pala. Eto, pakinggan ho natin itong interview dito sa dito sa DCBB ha. Pakinggan ho natin to. Okay? Good morning. Yes, Toby Tiangco. Good morning, Kathy. Okay, sagutin mo na at ano nangyari sa Mindanao bilang campaign manager po ng mga kandidato ng alyansa. Parang nasisisi ho yata yung mga campaign manager. Kayo, isa na. Kong, anong nangyari sa Mindanao na 0 vote sa ilang, lalo na sa Nako. BARMM? Sakit Okay, to, unang-una, Sige pa. alam naman natin kung ano yung nangyari doon sa Mindanao, no? This all started noong nag-file ng impeachment, no? Alam nyo, bago pa lang simula ang surveys, ang eleksyon, nagpapa-survey na kami, di ba? Oh. From November, December, nagpapa-survey na kami. So natatrack talaga namin yung Mindanao. And as soon as na-file yung impeachment, which I will make it clear, hindi ako pabor, hindi ako pumirma, sa tingin ko hindi dapat tinuloy, pinakita ko na sa amin lahat na nagsosolidify yung Mindanao. Okay? Ibig sabihin, talagang ang boto nila doon, kung dati nakakakuha yung mga kandidato namin ng boto doon kasi ang basihan nila sa pagpili ng kandidato ay kung sino yung kursonada nila, naiba yung pagpili nila ng kandidato doon. Ang pagpili nila ng kandidato doon ay kung sino po yung hindi boboto sa impeachment. So nag-solidify yung Mindanao. Noon pa lang nakita na. So yun, talagang yun, self-inflicted yun hindi dapat nangyari yun diba? Okay. Pwede pa hindi i-file yung impeachment. Bakit ba pinilit-pilit yung impeachment na sinabi ko naman sa kanila, wala naman mangyayari dyan dahil June 2 pa yan tatalakayin ng Senate. So ganun nga yung nangyari, di ba? Pero pinilit nila yung impeachment. So bakit nila isisisi sa akin yung isang bagay na sila naman ang gumawa? Alam ko naman kung sinong naninisi nito sa akin Di yung mga gumawa ng impeachment. Nako, sino bang gumawa ng impeachment? Sino bang naninisi dito kay yung bang nagmamakaawa? Yung nagmamakaawang si Tambaluslos na talagang please lang vote straight, alyansa. Kailangan natin sila. Natalo yung mga taga-alyansa. Ngayon sinisisi itong si Toby Chanco.
Tandaan nyo mga kababayan, ano lang ba ang kayang gawin? Kahit gaano nyo papakagaling ang campaign manager nyo. Kahit bigay nyo ng pinaka-the best na campaign manager nyo, kung yung mga amo nyo, ika nga ang administrasyon, puro sabaw-sabaw ang mga pinaggagawa, kahit ibigay nyo pa yung pinakamahusay na campaign manager, hindi makakapagtrabaho ng maayos yan. Mantakin nyo, panahon ng kampanya, biglang guguloy ng mga congressman. I-impeach natin si VP Sara. Anong resultang hinahanap nitong mga individual na kagaya nitong si Tambaluslos diyan sa nagdaang eleksyon na yan? Sa tingin ho ba nila, diyan sa ginawa nila na yan dito kay Vice President Sara Duterte, ganun-ganun na lamang, wala nang gante yung mga taga-suporta nitong si VP. Expect ko kasi nila, siraan si VP, as akusahan ng kung ano-anong kasinungalingan, tapos, kumbaga sumugal ho sila Sumugal ho talaga sila. Siniraan nila mula 2023 hanggang 2024. Tinignan ho nila kung ano magiging timpla ng ating mga kababayan. Kaso ang malupit ho dito, yung pinakahuling approval at trust rating nitong si VP Sara, yun ho talaga ang nagbigay ng mensahe sa kanila na hindi nyo panahon ito. Hindi nyo masisiraan ng ganun na lamang itong si Vice President Sara Duterte. Sana sa mga dilawan at mga pinklawan, yung approach na ginawa ng administrasyon ni Marcos Jr., kung sakaling kayo man ang titimon dyan sa House of Representatives o kayo man ang magpapayo dito kay Marcos Jr., galing-galingan nyo ang pagbibigay ng advice sa kanya. At huwag yung tipong atake kagad dito kay VP, hindi yung gagana yun. Yung tipong confidential fund, wala namang naniniwala kasi yung approval at yung trust rating pinag-uusapan dyan Pinakamataas pa rin na opisyal ng pamahalaan na merong trust at approval rating, itong si Vice President Sara Duterte, ang merong pinakamataas. Kaya yung ginagawang approach nitong ang pangalan ito? Itong si Suarez, yung si Tambaluslos, yung kanyang mga deputy majority speaker, walang kwenta. Yan si Dilipe, tignan nyo, talo din. Diba? Para meron silang, hindi sila naman ang masisi. So doon nagsimula yan. Okay. In fact, if you will notice, alam ko naman na may problema sa Mindanao Kaya kung titignan nyo sa campaign, iniiwasan ko na lang yung tanong na kung ilang pa rally sa Mindanao. Pero isa lang ang ginawa namin rally doon because alam ko yung problema. Di naman ako sa problema doon sa Mindanao. Oo. We concentrated doon sa lugar na sa tingin namin makakakuha kami ng boto. Wala namang dahilan bumalik pa kami sa Mindanao. Alam naman namin hindi na kami makakakuha ng boto doon dahil ang tao doon kung sino ang no to impeachment, yun ang iboboto nila. Oo. So hindi na ho nakaikot ang rally ng alyansa sa Mindanao dahil tanggap nyo na talo, ganon? Isang beses lang. Isang beses. Pero dahil nga aminado na kayo na talo kayo sa Mindanao, kung walang ginawang ibang hakbang para ito ay mabaliktad. Hindi, ang ginawang hakbang doon is for the candidates to campaign by themselves. Kasi pag nakikita nila na 12, sinasabi nila itong 12 to, ito ay ito malamang ang bobot. Ganun ang isip nila, di ba? Ito yung 10 anti-administration, ito yung Duterte 10. Ito boboto for no, di ba? So para makasingit-singit yung mga kandidato, ang in-advise namin sa kandidato, pumunta na lang kayo doon. Huwag na tayo ang buo na pumunta doon as alyansa kasi iba yung tingin nila doon. So ganun ang ginagawa strategy. So aminado kami na may problema. Ang question, sino ba ang gumawa ng problemang yun? Sino ang nagsimula ng problemang yun? Di ba, we try to address the problem, pero yung pinagsimula ng problema, hindi naman ang galing sa amin. Okay. At na sila ilang beses, huwag niyong gawin yan. Kung Toby, yung anak ng tokwa, binalaan na pala kayo nitong si Congressman Toby Tiangco na huwag niyong i-impeach si VP. Tigilan niyo yung mga kabalbalan niyo na yan. Ngayon, ang kabayaran, hindi pa tapos yan. May ang yung pagkatalo nitong ng mga kandidato ng taga-alyansa. Yung dalawa, yung tatlo na yan, si Cayetano, si Soto at yung si Lacson, hindi naman talaga kandidato ng alyansa yan. Kahit walang alyansa, mananalo yung mga yan. Merong makinarya, may name recall, sikat ang apelido. Di ba? Ganun ho sila mga kababayan. Yung kasi mga binay, ang pangit ng kredibilidad niyan sa mga ordinaryong Pilipino, mga pamilya, away-away. Di ba? Ganun ho sila. Tapos meron pang mga issue yung si Jejo Marbinay noong mga naunang panahon.
Yun, natatak sa utak ng mga Pilipino. Pero ito kasi mga Cayetano, kahit papaano, talagang, tsaka yung pagsasalita nitong si Senator Alan Peter Cayetano nung dinakip tong si Tatay Digong, meron din yung impact yun. Kumbaga, okay, ikukonsidera, yung ibang, yung ibang bumilib dito kay Sen Alan, na, yan, si Pia, ikukonsidera natin yan, di ba? Ganon noon naisip ng iba nating mga kababayan. Pero ang sinasabi yung natin dito, yan ang kabayaran. Diyan sa ginawan lang kay BP Sara. Ano ho yan? Kumbaga, ito na yung ika nga maniningil na ang sambayan ng Pilipino. At yung sa nagdaang eleksyon na yan, medyo kulang pa ho ang bayad ng administrasyon na to. Malaki-laki pa ang kulang nila. Una sa lahat, kailangan munang makauwin dito ni Tatay Digong. Makulong yung mga nagpadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa Daing Netherlands, o kung kailangang turuan ng leksyon, kung ano mang klaseng leksyon yan, bahala na ho sila. Pero atin ho dito, kailangan merong managot. Merong managot doon sa mga kumidnap, dumukot kay Tatay Digong. Lalo na yung maangas na pulis na kakaladkirin ko yan. Hintayin mo lang magpalit ang administrasyon. Maraming kakaladkad sa iyo, Brad. Kung ano, kung magkakanya-kanya sila, alam naman nating ang realidad sa lokal, dapat may bit-bit silang tulong. Nagkulang ba sa campaign funds na dala yung mga kandidato para kahit papano? Di ba? Yun katotohanan naman yun na sa lokal para kasama sa panliligaw, mag-iwan ka ng maitutulong mo din sa kanilang lugar. Okay. Yun, siyempre, meron kaming ginagawang pakikipag-usap sa mga governors na nakikiusap kami, di ba? Kasi, okay, pupunta ka sa lokal. Yung lokal, apektado rin eh. Di ba? Yung lokal, apektado rin sila nung mga nagsasabi na wag iboto yung mga kandidato ng alyansa. So how can they go out in the open kung pati sila malalagay yung sarili na sa risko, di ba? Maging practical po Dahil tayo. kandidato rin sila. May kandidato rin sila, di ba? So maging practical po tayo. Hindi naman yung mga lokal tumutulong naman yan not because of yung dala mo, di ba? Merong mga pakisama yan, di ba? Sa tagal ng kapanahon na sila ay nanunungkulan dyan, may mga pakisama, pero ang problema nila, pag sila nag-out in the open, pati sila madidelikado dahil may kandidato sila. So saan ba talaga nagsimula yung problema, di ba? So ang gumagawa ng mga kwentong ito, yung mga hindi nila masagot, bakit ba nila tinuloy yung impeachment? Okay. Congressman, yung pong Talagang itong si Congressman Toby Tiangco, konbinsido na ho talaga siya. Ika nga, dandil na siya. Ang dahilan kung bakit natalo yung mga kandidato ng taga-alyansa dahil doon sa ginawang impeachment laban dito kay VP Sara. Yun ho talaga yun. Magaling itong si Congressman Toby aresto kay dating Pangulong Duterte. Isa rin po ba ito sa mga salik kung bakit Malaking hamon sa kanila yon. Kung bakit talagang nilaglag kumbaga ng Mindanao yung mga kandidato ng alyansa? Yes, admittedly, no? But the reason why I cannot comment doon sa pag-aresto, number one, hindi ko alam yung circumstansya sa likod nun. Okay? Hindi katulad ng impeachment. Ito pwedeng maiwasan eh. Yung pag-aresto, hindi ko masasagot sa inyo kung may paraan bang maiwasan yon. Kasi international. Ang assumption ko, walang paraan na maiwasan yon, kaya talaga napilitan ang administrasyon na ipadala doon. Pero yung impeachment, alam ko po kung ano nangyari dyan. At yan, talagang hindi dapat nangyari yan. Kasi, hindi naman talaga dapat nag-impeachment. Diba? Isipin mo huling araw namin sa Congress, mag-i-impeach ka. Bakit? Bakit? Anong hinahanap mong gulo? Kung meron talaga sila, yan talaga yung mga kasama mo dyan sa House of Representatives. Dapat kasi, ito rin yung mali dito kay Toby Tiangco Bakit ka ngayon nag-iingay? Diba? Malay ba namin, hindi ka pumirma pero isa ka doon sa mga masaya nung na-impeach si VP Sara. Hindi ko natin alam. Hindi ka pumirma. Ngayon mo na lang sinasabi na kontra ka dyan dahil natali mga kandidato yun. Ang bottom line dito, congressman ka. Kagaya nitong si Congressman Rodante Marcoleta, anong mga panahon na yon? Anong ginawa niya? Tinayuan niya, nagsalita siya na yung impeachment na yan, pawang kabalbalan ng administrasyon nitong si Speaker Martin Romualdez. Diba? Ganun ho yun mga kababayan. Pero ikaw, anong ginawa mo? Nanahimik ka lang. Sumabay ka lang sa agos. Marami namang hindi pumirma pero gusto rin nila.
Kumbaga, alam na nilang mai-impeach kaya hinayaan na lang na ma-impeach si VP Sara. Pero kayo, kung talagang ayaw mo yung impeachment ni VP, nagsalita ka. Sinabi mo sana, yun na yung panahon para makapagpapogi ka sa bagay. Campaign manager ka ng alyansa, tapos magsasalita ka ng ganun. Baka babatukan ka ba ni Tamba? So kung hindi natuloy impeachment, mas madaling manligaw sa Mindanao, Kong. Yes, definitely. Tapos sasabihin nila, tanungin mo sila, ano bang reason bakit tinuloy yung impeachment? Nag-interview naman kayo ng mga pumima sa impeachment. Ano sinasabi nila? Napilitan sila, di ba? Nako, Okay, Cebu, bakit ganun sa Cebu? napilitan pa rin. Ngayon, hindi na lang rumor yun. Hindi na lang sa atin nanggagaling na, hindi, kasi inipit yung mga congressman na yan, kasi ganito nangyari dyan. Di ba? Yung mga pondo niyan, hindi mabibigay pagka kung sakaling hindi sila pumirma dyan sa impeachment na yan. Ngayon, hindi na lang sa atin nanggagaling. Nanggagaling pa mismo doon sa campaign manager ng alyansa na talagang nagkaroon ng pilitan dyan sa impeachment na yan. Anak ng Hindi toka ba ng nagkulang baso, ang Napasarap kayo? tayo dito. Ay. Ng mga pumima sa ibig sabihin yung impeachment ba ay talagang kailangan? Talaga bang may clamor? Mhm. Wala Okay. namang clamor nun eh. Kong, sa Cebu, Ano bang ginawa na dun sa impeachment? 'Di ba? Nagsalita na yung mga in-interview na napilitan lang po kami pumima sa impeachment kasi po iipitin yung pondo namin eh. So ibig sabihin may clamor ba 'yon? Kusang loob ba 'yon? So bakit ginawa nila? Isisisi nila sa ibang tao. Naku, nyo naman sisihin to si Congressman Toby Tiangco. Ha? Huwag nyo sisihin. Kayo may gawa niyan eh. Nagsalita ng INC, nagsalita ng KOJC, nagsalita ng marami sa ating mga kababayan na ayaw nila impeachment. Ha? Pero tinuloy pa rin nila. Ngayong natalo yung mga kandidato nila, binabanatan nila yung campaign. Hanggang saan ba ang kayang gawin ng isang campaign manager kung puro sabaw-sabaw ang administrasyon? At saka, bakit nyo sisisihin? Hindi ko pinagtatanggol si Toby Tiangco. Bakit nyo sisisihin itong si Toby Tiangco? Punta na lang tayo dun sa approval at trust rating na itong si Marcos Jr. Magkakaalaman tayo doon. Yun kasi ang magkukwento kung gaano kalakas ang endorsing power nitong si Marcos Jr. Yun kasi magdi-decision doon. Kung yung approval at trust rating mo sabaw-sabaw, tapos magi-endorse ka ng mga kandidato ng pagkasenador, ngayon hindi nanalo, sisisihin mo yung campaign manager mo. Kung ako sa iyo, Toby Tiangco, umalis ka na dyan, pero hindi ka welcome sa PDP ha. Kala mo, kung ako bahala ka, mag-apply ka doon, pero the mere fact na alam mo na nakabalbalan yung impeachment na yan at hindi ka nagsalita, meron ka rin problema. Ayoko yan, hindi ako pumirma. Loko-loko. okay, Kong, tinatanong ko yung sa Cebu, anong nangyaring performance naman ng alyansa doon? Napabayaan din ba yun, Kong? Hindi, alam mo, Lang yung igan to eh. Napabayaan din. Ang konteksto, ang optics, ang dating parang ang pinapakita nila, pabaya itong si Tommy. Mga kababayan, kaliwat ka nang naglalaki ang mga rally. Kung ikukumpara natin yung mga rally natin dyan sa PDP, doon sa mga rally ng taga-alyansa, nako, wala ho. Dumilang sa kuko. Nakita nyo yun. Stage sa gitna, di ba? Stage sa gitna. Ganito yung setup nila, parang presidential election. Stage sa gitna. Waiting area dito, tapos yung tech nandito sa kabila. Hindi, napansin nyo ba yun? Pansin nyo ba yun? Stage sa gitna, habang naghihintay yung mga unggoy na senatorial candidate, nandun sila sa gilid. Yung mga pamilya, mga staff, parang yung presidential election. Ganon na setup. Ngayon, ito, center stage, side stage. Ang lalaking mga sortie ang nagkaganapan. Ang mga nangyari nung nagdaang eleksyon. Hindi nyo naman pwede sabihin na nagpabayayang si Toby Tiangco. Anak ng toko. Yung mga nagdadatingan, meron pang BBM. Meron pa ganun. Meron pa nagtsatsanchan. Ano nasaan na nagtsatsanchan? Ang toko. Yung last 2 minutes, sila, kumbaga magmamaniobra sila maniobra sila. 20 pesos na bigas. Ano nangyari sa 20 pesos na bigas? Night, anak ng toko. Pinatigil ng Comelec. Ano nangyari? Yun. Imbis na ikabuti ng administrasyon yung galaw na yun, baka lalo pa nilang ikasama. Kaya okay na rin siguro yun na hindi tinuloy. Pero tayo gusto nating maituloy yun kasi kesa kurakutin,
Sa bagay, saan ho natin tignan yung mga opisyal ngayon sa pamahalaan, talagang mga magnanakaw ho yung mga yan, sa totoo lang. Wala ho tayo maaasahan. Mapunta ho tayo sa proyekto, magnanakaw yung mga yan. Mapunta ho tayo sa ayuda, magnanakaw yung mga yan. Magpupunta tayo doon sa subsidiya sa bigas, merong kikita at merong kikita dyan. Sigurado ho tayo dyan. Kaya anong pinakamagandang magandang gawin ngayong mga panahon na to? Ika nga ho nila, kapit lang, ha? Kapit lang ho tayo mga kababayan. Igan, ang Mindanao includes all Cebuano speaking. 'Di ba? Yan ang ano nila eh. Yeah, 'Di ba? okay. Yan Okay. yung talaga. So yung mga Bisaya. Hindi, ang ano nila definition nila doon is Cebuano speaking. Cebuano speaking. Ah, Okay. So talaga may malakas ang simpatyan yan. Okay, base po doon sa mga nabanggit nyo kanina, united po ba yung administrasyon sa ngayon matapos itong eleksyon? Nag-usap na ba kayo ng Oo. Pangulong Bongbong Marcos, Kong? Yes, nag-usap kami. Nag-usap kami. Ano reaction niya rito sa performance doon sa Mindanao at Cebu area o Visayan speaking area? Hindi, ang panapag-usapan sa tingin ko, walang mali ang si Marcos Jr. Kasalanan lahat itong si Alam mo, Tony it's a Tiangco. privileged conversation. Ay, I okay, hope, sorry. You allow me not to Okay lang po. disclose ano po yung... Pero ibig sabihin, napaliwanag niyo yung posisyon niyo as campaign manager, no? Hindi namin masyadong napag-usapan yung Mindanao. Because honestly, di ba? Ito, everyone can attest to this. Hindi naman tayo yung campaign manager na nagmamarunong. Sinabi ko talaga kay Presidente, Sir, yung Mindanao, hindi ko po kabisado. Hindi ko po alam ang politika dyan. Hindi ko kabisado yan. Oo. So, inamin ko yun sa kanya. Opo. Inamin ko yun sa kanya. So, talagang nag-concentrate tayo doon sa tinatawag na market votes. Yung pwede namin kumbinsihin sa pamamagitan ng rally, pamamagitan ng TV ads, at yung messaging. No? Doon po tayo talaga nag-concentrate. Pero alam talaga natin yung problema. Kaya nga hindi na tayo... Kasi tingnan mo, Igan, di ba? Ang kandidato may 90 days. So sa bawat araw mo, bakit ka pupunta doon sa Mindanao na mahihirapan kang kumbinsihin yung tao? Bakit hindi ka pumunta doon sa lugar na madali mong makumbinsi yung tao na bumoto? Na undecided pa. Hindi lang undecided, yung magaan ng loob. Di ba sa isang araw, doon ka ba pupunta sa isang lugar na mabigat mo kumbinsihin o doon ka ba pupunta sa lugar na magaan ang loob ng tao sa'yo? So syempre, yun ang pinupuntahan namin at Okay. syempre, doon yun din ang binibigay namin dato sa mga kandidato. Kasi ang bawat isang kandidato, iba-iba, di ba? 12 po sila. Hindi naman lahat sila pareho ang lugar kung saan sila may soft votes o kung saan Okay. magaan ang tao sa kanila. So, So- binibigay yung dato sa kanila para yun ang maikutan. So as campaign manager, hindi niyo tinipid yung campaign funds ng mga kandidato, Kong, ha? Yun ang mga naririnig na binabato sa inyo ngayon, eh. Okay, kasi ngayon nakikita ko na ganitong kalaki yung campaign funds saan namin dinala. Okay, I will make it very clear. Ako po ay nag-submit ng budget. Ang liniwanag ko ulit ay ayoko humawak ng pera. So ang campaign budget nung in-approve, meron kaming kahero at kung ano lang yung nahandoon sa item, yun lang ang pwedeng i-release direkta Opo. doon sa nakasulat na entity sa budget. Opo. At hindi ko nung nagdadaan sa akin, ang approval ko lang is when to release. Okay? Opo. When to release. So wala pong nagdadaang pondo po sa akin. Alam mo, sinabi ko na sa kanya, sa mga kaibigan namin, nakasama namin dapat magkakampi tayo, bakit naman akong tinitiran nyo? Election pa lang, tinitiran Wala namang kakampi sa mga yan. Toby Tiangco, mga bangag yan. na nila ako. Ngayon, tapos I kept my peace, hindi ako nagpapa-interview, kaya nga umiwas na ako magpa-interview towards the end of the campaign kasi dyan mapupusapan. Pero ngayon, tapos na election, ayan, papayag na ako magsalita. Okay, Okay. thank Kong, you. salamat nga sa pagpapaunlak sa Ayun, maraming salamat Congressman Toby Tiangco. Ngayon kaliwat kanan na yung bira sa'yo
At pansin ko, kaliwat kanan din yung mga interview mo at iisa lang ang mga sinasabi mo. Base sa aking obserbasyon, talagang nagsasabi ka ng totoo. Kaya pagpatuloy mo lang yan, yung pagsasabi mo ng totoo na ganyan, di ba? O, wala tayong dyan, ika nga, saludo ho tayo dyan. Siguro sa susunod na video na ho natin, babanatan o papasadahan yung naging press con ng ating mga iniidolo, mga kandidatong pagkasenador. Ayan, si Atty. Vic, si Atty. Torion, itong si Atty. Jimmy Bondoc, yang si Atty. Raul Lambino. Ang sinabi naman nila doon sa kanilang press con, hindi nila ginagawa yon para mabago, mailagay sila sa pwesto o kung sa anong kadahilanan pa man. Ginagawa nila yon para ika nga sa mga susunod na panahon hindi na natin ma-experience yung mga aberyang naranasan natin nung nagdaang eleksyon. As always, maraming salamat po sa pagsuporta sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.